Hello everyone, mga kapatid, nandito na naman po si Melody Los Santos para po magbigay ng reaksyon dito po kinanay ang sing, di ba grabe? In fairness po yung blessing po ng bahay ni Kuya Oliver, hindi ko po inaasahan, akala ko po magkakaroon na naman po ng problema dahil si Nanay Ansing ay hindi agad-agad pumirma sa kasunduan. At nakakatuwa nga po yung pagdating ni Nanay Ansing at ni Kuya GJ, talaga naman si Nanay Ansing, bidang-bida talaga. Pinaghandaan talaga yung house blessing ni Kuya Oliver, At natutuwa nga po ako dito kay Daddy Frankie dahil talagang napakasaya po talagang panoorin. At ito na nga po siguro yung last na pagbablog ni Daddy Frankie sa bahay ni Kuya Oliver dahil na turn over na po yung bahay ni Kuya Oliver at na blessing na po na house blessing na, di ba? At ito nga ang gaganda ng mga kagamitan at maraming salamat po sa mga sponsor na nagpaabot ng biyaya kay Kuya Oliver at kila Kuya JJ at Aling Ansing. At ako ito ay masaya po na talagang napaganda talaga po yung blessing at si Daddy Frankie talaga po ay nakaka-proud dahil po talaga ay lahat pinaghandaan at talagang makikita mo ang kasiyahan po ni Daddy Frankie at ni Kuya Oliver at ang buong pamilya po at ang dami nga po na dumalaw sa kanyang house blessing. Talagang sino ba naman ang hindi ma-proud sa mga ginagawa ni Daddy Frankie na talagang yung pagtulong talagang nakaka-inspired po talaga, no? Na sino ba naman tayo na mag-arte-arte na makikita natin ang kagaya ni Daddy Frankie na talagang nandyan yung full support talaga sa kanyang mga beneficiary. At sana sa mga tao na medyo na gagalit, ay kalimutan na natin po na yung sama ng loob natin kay Nanay Ansing, maging maayos na lang dahil nga ay tapos na yung pabahay kay Kuya Oliver. Nakita nyo naman talaga yung kung gaano kaganda yung bahay, talagang pinagtulong-tulungan, lalong-lalo na po si Daddy Frankie. Sana si Nanay Ansing maraming napulot ng aral dito sa mga nangyari bago pa man po ma-blessing ang bahay. 'Di ba? Sabi natin nga yung huling punta nila Daddy Frankie para papirmahan yung ginawang kasunduan ay si Nanay Ansing ayaw pagpirma dahil siya na daw po ang huling at mag-iisip. Nako, doon talaga ako mga kapatid, kinabahan na naman talaga. At ang sabi nga ni Daddy Frankie, kung pag si Nanay Ansing daw po ay hindi pumirma, ay hindi matutuloy po yung blessing ng bahay ni Kuya Oliver. Sa wakas naman po ay natuloy naman. At siguro hindi naman talagang masama kung pirmahan at sa kapatid naman nila yun at kung ano man mangyari kay Kuya Oliver ay sa kanila naman yun magkakapatid. Hindi ni sino man o si Ansing ang mag-aangkin doon. Hindi po. Ang masasabi ko lang, Nay Ansing, lahat na blessing na dumating sa iyo, sana ay pahalagaan mo, pagyamanin mo dahil iyan ay para sa inyong pamilya. At yung kay Kuya Oliver, sana naman ay yung maging gumaling ka na ng tuluyan at ayusin mo na rin ang buhay mo. Dahil mayroon ka na rin naman pagsisimulaan o pagkakaabalahan kayo ni Kuya GJ. Masaya ako na ganyan na kahit papaano po nakakatulong tayo. Masaya tayo po dahil pag tayo po ay namatay, hindi naman po natin yan madadala sa hukay. Ang malaga ay nakatulong tayo. Yan lang ang lagi kong masasabi. Kaya Nay Ansing, Kuya GJ, Kuya Oliver, good luck sa panibagong buhay na talagang nakakatuwa talaga. So proud, Daddy Frankie. Kaya sa nakita ko pong charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie na talagang
masasabi natin, hindi naman natin sinasabi na si Daddy Frankie ay perfect. Pero, nandyan po yung totoong Daddy Frankie. Mula noon hanggang ngayon, kilala ko po si Daddy Frankie. Marami nga po na nagsasabi na ako ay kung saan-saan daw ako napuntang vlogger. Excuse me mga kapatid, ang Malo de los Santos po, hindi naman po yan yung may community na kagaya po ng kung saan ako. Karapatan ko po kung saan ako pumunta. No? Na kung dyan man ako sa community, kilala nyo ako na hindi ako gumagawa ng gulo. Ako naman, tumulong. Pero the same time, talaga po mga kapatid, ayaw ko po na sanang balikan. Kaya lang ang mga viewers po talaga ay hindi tumitigil. Dahil alam naman natin po ang mga viewers, ang akala nila tayo po ay kung saan-saan na lang. No, hindi sila tumitingin kung sino ang mali o tama. Sana kayo mga viewers, bago kayo manghusga sa isang tao, alamin nyo muna ang katotohanan. Marami dyan, alam ko na kung ayaw nyo dahil nandyan tayo noon, gusto ninyo yung tayo ay makikipag umayon na lang tayo ng umayon, 'di ba? Pero po sa kagaya ko po, na ayaw ko talaga po na hahawakan tayo. Ayaw ko lang talaga po yung pangungunahan dahil tayo po ay may sariling isip. Ngayon mga viewers, si Malo de los Santos, alam ko po kung saan ako lulugar. May mga bagay po tayo na dapat natin unawain, lawakan ang pangunawa. Dahil sa inyong mga viewers, napapahamak ang sinusuportahan nyo. Na ako sa mga reactor, sa mga content creator, hindi na ako po magtataka. Basta ayusin nyo lang ang inyong reaksyon, na huwag kayong maninira sa kapwa nyo. Dahil ako po, ayaw na ayaw ko po ng may naaapakan o nasasagasaan na tao. Dahil ako, nasasaktan din po ako kung nasasabihan ko po ng hindi maganda ang kapwa ko. Kaya lahat ng ginawa ko, may narinig nga po ako na tahimik na ang buhay ko. Hindi matatahimik po ang buhay ko dahil nandito po ako sa social media. Hindi ko po mapipigilan ang tao. Ano po? Na may makapagsalita sa akin. Pero ayusin kung ano po ang sasabihin nyo. Dahil hindi nyo kilala ng personal si Malo de los Santos. No? Ako po, no nandyan, sabihin ko na po, nandyan sa community na yan sa Kalingap, gusto nyo ako. May ayaw din sa akin. 'Di ba? Kasi hindi natin mapipilit po ang mga viewers kung gugustuhin tayo. No? Gusto nyo ako dahil nandyan ako sa Kalingap. Isusubscribe nyo ako dahil ako'y nandyan sa Kalingap. Ang tanong mga kapatid, ito, ngayon ko lang sinasabi, ngayon ko lang tatanungin sa inyo, binanatan ko ba ang mag-ama? Kahit akong may sama ng loob, pero never ko pong ikinontent o riniaksyonan ang mag-ama. Wala kayong narinig sa akin. Dahil ang sama ng loob, kung babalikan natin, hanggang ngayon, kayo mismo, mga viewers, at yung ibang reactor ang gumawa ng hindi maganda. No? Ako, kahit kailan, wala kayong narinig sa akin na rineaksyonan ko o binanatan ko si Kalinga Prab at si Kuya Val. Dahil kahit papaano umalis ako, may respeto po ako sa kanila. Pero ano po ang natanggap ko?
no? Noon nandyan ako sa kanila. Kayong mga viewers, kayong mga lahat na nakakakilala sa akin dyan sa Kalingap. Ano ang napala ko po? Bilang isang Malo de los Santos na pagtulong lang po ang ginagawa natin. Magro-reaction, magpa-good vibes. Kung ako man po nagkamali, sapat ba yun na mumurahin ako? Oo, pasensya na po doon sa total na patawad ko na to. Inayaan na paulit-ulit akong murahin ng isang babaeng ito. Pero wala kayong ginawa dahil ang sasabihin nyo na hindi naman sila kalingap, ginagamit lang ang kalingap. Yun po, kung talaga po na mayroong kayong malasakit o respeto man lang. Narinig ko man lang sana si Kuya Bal. Tumigil na kayo. Huwag nyo nang murahin dahil wala namang ginagawa si Malo de los Santos. Nandito lang yan para sumuporta. Pero ano po ang natwala ko? Namatay ang tatay ko. Na lagi niyang sinasabi sa akin, wag na wag ka nang babalik dahil lahat ng ginawa mo nasira, pinagmumura ka at sasabihin pa. Kung re-reactionan ko uli si Duklat, siya ang makakalabang ko. Kuya Bal, sinabi mo yan. Diyan ako sumama ang loob ko. Natuluyan akong umalis. Ngayon, paulit-ulit sa akin sinasabi, Ninang ka pa naman. Bakit kiniklim ko bang ninang? Ginagamit ko ba ang pagiging ninang ko? Diba out ako? Never kong nabanggit yan sa aking mga vlog. Dahil ayaw ko nga pong makaladkad ang pangalan nyo, mag-ama. Pero sana, isipin nyo. Ako'y nagpapasalamat kay Kojik dahil nabasa ko yung kanyang comment kay Maring Chang. At nandoon ako. Salamat Kojik na hindi mo ako pinaratangan dahil hindi ko magagawang mambayad na para pasamain ang mag-ama. Never ko po yung gagawin. Dahil lahat na yan ay kontrolado ko sa sarili ko. May alaman ako o hindi. Respeto ko yun sa sarili ko at hindi ko po yun sasabihin kahit kanino man. Alang-alang sa aking pamilya. Alang-alang sa aking namatay na tatay. Diyan ako nasasaktan dahil ang tatay ko po, mahal na mahal ko. Ipinaglabang ko ang magulang ko. Wag lang siya mawala. Pero namimiss ko po talaga. Grabe ang pagkamiss ko. Dahil siya ang gumagabay sa akin. Dahil siya ang number 1 kong fans. Number 1 kong nanonood sa aking mga live. Kaya, kung nasaan man ang tatay ko, so proud na naging anak niyo ako. Kaya lagi kong sinasabi kay Nanay Ansing, Nanay Ansing, huwag mong papatulan ang mga nanlalait sa'yo. Dahil naranasan ko po, mga kapatid. Ano ngayon? Kayo ang nagsimula. Malo de los Santos content creator. Natuto lang ako. So, pumasok kayo sa mga patibong ni Malo de los Santos. Ha? Alam ko kung ano ang gagawin ko. Wala ako ditong kakampihan. Titingnan ko na lang kung ano po ang mangyayari. Normal, nasasabihin nyo, ako po ay nakasuporta kay Kapiso. Dahil wala naman po si Kapiso sa aking ginawa na masama. Kahit na diyan kila Kuya Bal, kay Kalinga Prab, wala akong ano. Wala ako ditong masasabi. Dahil ayaw ko po na dahil lang sa mga viewers, ngayon, 'di ba?
Sabi nga po ni Sangkay at Sangkay na tahimik na daw po ang buhay ko ay ngayon matunog na naman dahil nga dito sa kaso na to ay content creator nga, 'di ba? Ang gusto nyo lang kayo lang ang magsalita, 'di ba? Lahat tayo may ginagawang mga gimmick para lang tayo panuorin, Ang una-una ko yan, ito nga si Marsano, na siya mismo ang nagkakaladkad ng pangalan ng, Ninang ka pala man, ni Kalinga Prab. Bakit? May sinabi ba akong ninang ako? Di ba wala akong sinasabi? Kahit nandiyan pa ako sa loob, hindi ako nagki-claim. Hindi ako nagpapakilalang ninang. Di ba? Bakit? Sinasabi ko ba sa aking vlog? Suportahan niyo po ako. Ako po yung ninang ni Kalinga Prab. May sinasabi pa ako ng ganon? Kayo yan lang yung nagki-claim, di ba? Kaya mga kapatid, sana maintindihan niyo po ang lahat dito sa social media. Hindi ko kayo masisisi na mga viewers, na mga panatiko na may sasabihin kayo sa akin. Opinion nyo yan. Basta wag kayong maninira ng pagkatao. Dahil yung mga nagko-comment, matanda, daldal ng daldal, back to you. Back sa inyong lahat na mga nagko-comment about kay Malo de los Santos. Wala na nga yata kayo dyan na panahon para sa sarili nyo, sa pamilya nyo. Nandyan na lang kayo sa social media, mag-comment na paninira sa tao. Wag ako dahil ito ay nahubog na po ng panahon dito sa social media. Hindi ko na kayo papansinin, Wag lang ako sa iba na magre-reaction sa akin ng paninira. Dahil kahit kailan, never ako nag-claim na ako ay isang ninang, pangalawang magulang. Never ko po yan sasabihin sa social media. Kayo yun. Kaya, kayo yung gumagawa ng paninira para lang panuurin kayo. Ginagamit nyo lang ang aking pagiging ninang. Hanggang dito na lang po mga kapatid, at sana po ay si Nanay Ansing, si Kuya Oliver at si Kuya GJ ay i-bless po sila ng biyaya, dahil alam ko po na maraming nagmahal po. Kahit ganyan si Nanay Ansing, marami pong nagmamahal. Marami pong salamat at pasensya na po kay Daddy Frankie na naisingit ko lang po ito dahil siyempre nandito tayo sa social media na yun nga, matunog nga na naman ang ating pangalan. Kaya yung mga buhay-buhay natin dapat po ilagay natin sa lugar, At sabi ko nga, ang natutulog na kaluluwa ni Malo de los Santos muling nagising. Yan lang po, maraming salamat at please support po natin sila Daddy Frankie at ang kanyang team. Aling Rochelle Vlog, please support po. At Malo de los Santos po, na patuloy po ito na magtutulong kasama po ng aking mga inaanak. Kipulo Creek, thank you so much. Kay Ma'am Divina Brown, thank you so much po sa patuloy nyo na pagtulong po, support kay Daddy Frankie. Maraming salamat. God bless you po. Please like and share. Bye-bye. We love you so much.